Magandang araw. Ito ngayon ay pagpapatuloy ng ating Praise Report number 2, Ulat ng Papuri numero 2, Misyon sa Araw ng Paggawa, Mayo 1, 2026. Ang praise report na ito ay naganap sa Lamtu Beach, Maasim, Sarangani Province. Sa halip na magpahinga yung Labor Day, niyaya ako ni Brother Joy ang tinatawag na beach adventure. Isinama ko ang aking pamangkin na nagangalang si Miles at kaming dalawa ay nasa isang motosiklo. Hindi man pang mayaman ang lugar, maganda ito dahil malapit sa highway at napakamura ng kanyang entrance fee at ito ay napakatahimik. Kaming tatlo lang at hindi na kami kumuha ng isang cottage. Pero dumating ang Diyos. Unang bahagi, si June. Habang naghanda sina Joey at Miles ng tuna at kinilaw at iba pang mga pagkaing dala-dala namin, may pumukaw sa damdamin ko na kausapin ang isang lalaking malapit sa amin. Siya ay isang semi-retired at ang kanyang pangalan ay June. Tinanong ko siya kung pwede naming ibahagi ang magandang balita. At nagtaka siya. Ang tanong niya, anong magandang balita? Ibinahagi ko ang pag-ibig ng Diyos, ang patungkol sa kasalanan ng tao, at ang kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Nakinig siyang mabuti. Makalipas ang ilang sandali ay nanalangin siya upang tanggapin si Jesus bilang kanyang personal na Panginoon at tagapagligtas. Nagbahagi rin si Joey kung paano siya binago ng Diyos at kung paano nagkaroon ng malaking pagbabago sa kanyang buhay simula nung siya ay naging mananampalataya ni Jesus. Ngayon naman tutungo tayo sa ikalawang bahagi. At ito ay ang patungkol sa maglalako ng isda. Pagkatapos naming lumangoy, ay nagpaiwan ako upang magbantay ng mga gamit. May lumapit na isang naglalako ng bagong huling isda. Subalit bago ko bumili, muli ako nakaramdam ng matinding udyok. Sa aking puso na ibahagi ang ebanghelyo. At nakinig siyang mabuti. Nang oras na sa panalangin ng pagtanggap, ay biglang siyang natahimik. Paumanhin, Muslim po ako ang sabi niya. Sumagot ako, huwag kang mag-alala. Hindi kita kino-convert sa Kristyanismo. Pero iniimbitahan kita upang tanggapin ang kaligtasan sa pamamagitan ni Isa Almase. Sa mga Muslim, ang tawag nila sa Panginoong Hesukristo ay Isa Almase, na ibig sabihin ay Jesus na Mesiyas. Tumahimik siyang saglit at pagkatapos ay sinundan niya na po ako sa panalangin. Pagkatapos niyang nanalangin ay piniliwanag ko sa kanya kung ano ang nangyari sa pagtanggap niya kay Isa bilang kanyang Panginoon. Ito ay pagkakaroon niya ng bagong buhay, ang kanyang paging bahagi sa paraiso ng Panginoon, at hindi lang yon ang pagkakaroon ng ganap at tunay na pagbabago sa kanyang buhay. Kapansin-pansin mga kaibigan at mga kapatid, bago siya umalis, hinawakan niya aking kamay, tumingin sa aking mga mata at nagpasalamat. Damang-dama ko na kasalamuhan niya ang Panginoon. Ngayong Labor Day, abala rin ang Diyos. Inabot niya ang mahihirap, ang naliligaw, at ang mga handang tumanggap. Kaya ang hamon sa bawat tunay na mananampalataya ay lumabas sa inyong comfort zone, makibahagi sa misyon ng Diyos para sa mga dukha, mga sawi, at sa mga nalulunod sa kasalanan. Lahat ng ito ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Bago magtatapos sa praise report na ito, nais kong basahin ang isang talata mula sa Roma 10, talata 14. Kung gayon, paano sila tatawag sa Kanya na hindi nila sinampalatayanan? Paano sila sasampalatay sa Kanya na hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang nangangaral? Purihin ang Panginoon at maraming salamat sa iyong patuloy na panonood at pakikinig. God bless.